So, good day. Ang gagawin naman natin ngayon ay ang laboratory exercise number 203. Yung process management. So, una is yung list of all processes in your system. So, mag, ano, so bago tayo pumunta dyan, ipakita ko lang muna yung mga basics na kahit yung mga ano lang naman. So, ito parang ganito, PSA, ganyan. Nililist niya yung mga process pero hindi lahat. So, meron din naman itong tinatawag na PSA. Yan. So, ayun lang. Quick introduction lang. So, ito. List all processes in your system. So, PS minus T. F. Yan. Nakalista na lahat ng processes compared doon sa tinalagan natin na PSA lang. Yan. So, ituloy natin. May isa pang command na mas madali na mas madaling tandaan para ma-list yung processes sa ating mga systems. So, ito. PSAUX. So, meron dito yung user, PID, CPU, yan. Yung start, and then yung time, and then yung command. So, next naman tayo. List all processes in your system screen by screen. So, may dalawa tayong command dyan, and explain ko na lang kung ano yung mga yan. So, list all processes. So, gagamitin natin yung PSAUX. So, PSAUX, since lahat ng processes yun, and then, in your system screen by screen. So, ang una ko ipapakita is yung more. Dito sa more, maganda tong gamitin pag gusto mo lang ng quick view sa lahat ng mga process. So, pag pipindutin mo yung enter, nadadagdagan siya. More nga, so nadadagdagan yung mga processes na makikita mo. Ayan. Maganda itong gamitin pag gusto mo lang talagang tignan yung parang first page ng ng mga processes. Tapos yung iba naman, yung mas advanced, so skip natin. PSAUX, kung may more, meron ding less. So yung kinaibahan nitong more tsaka less, dito kasi sa less, nakakapag-scroll ka na navigate mo siya. So, ayun lang naman pinakaiba nila. Dun sa more, kada enter mo, nadadagdagan. Pero dito sa less, nagpakita lahat, then nakikita mo na lang, i-scroll mo na lang siya. So, enter. Control Z natin. So, clear tayo. List all processes started by certain user. So, ipapakita ko muna yung medyo mahirap tandaan. So, who am I tayo? So currently, ang user na gumagamit ito ay si Andre. So, meron tayo diyang command na ganito. So, PS minus U, and then itong sign na to, and then who am I? Who am I? Kung sino yung current na user, papakita niya yung mga processes niya. So, ayan. Ito yung mga processes ni Andre. Paano naman, may isa akong account dito, pangalan Katana, gusto kong tingnan yung niya, mga processes niya nang hindi na nag-change ng account. So, meron dito yun. So, PS minus U, and then yung pangalan, Katana. Yun. So, currently, wala nagpapakita dito kasi kakagawa ko lang ng account. Pero, pag naman, may maglalabas na dyan. So, pwede rin natin gamitin na lang tong PS minus U, Andre. Ayun, same lang din sila ng ilalabas nitong PS minus U, who am I. Mas madaling tanda nitong PS minus U, tapos karga mo na lang yung username kung gusto mo tingnan na user kung ano yung process na active sa kanya. I suggest na gamitin na lang ito. And then next is yung sa list all processes according to user. So, ito naman tayo. List all processes according to user. Started by a certain user. So, ito yung kanilang difference. Started to. And then, ito naman is yung sa according. So, dito na tayo. So, PS AUX tapos sort equals user. Yan. Kung sino yung active ngayon ay yung titignan niya. So, ito. Para ito, user, Andre. Ayun.
Then yung sa root din, dito rin yung sa root, which is yung sa pinakamataas. Tapos, dito yung mga processes, and then, kompleto recados na rin. May start, and then yung start, then yung time, then yung command, meron na rin dito yung PID niya na nakakarga. So, clear natin. Paano naman, display all the running tasks in your system and how long your system is running. So, madali lang to. May ipapakita ko sa inyo mamaya, pero kailangan ng installation doon, pero madali lang talaga. So, ang pinaka-common is yung sa top. Pag pinakita mo yung top, dito yung sa ano niya. Iba niyang PID user, your system, how long your system is running. So, dito makikita yan sa taas. Yan. So, meron naman dito yung isa, visually pleasing siya, kumbaga. So, clear muna natin. Kung hindi pa naka-install sa Ubuntu Linux na ito, try nyo na lang gawin. Sudo apt install htap. Ano din ang gawan? Yan. So, naka-install na siya sa akin. So, pero ginawa ko pa rin. So, clear. Karga lang natin htap. Yun, mas maganda siya. Yan. Ito rin yung sa time, lahat. Mas advanced to kasi dun sa top. So, ayun. So, F10 lang natin. Control Z. And so, clear. And then, select a certain process. Set the priority of the process to normal. Terminate the browser. And select kill using CLI for terminal natin. Kill PID. So, tawagin ko si Firefox. Shit. Ayan. So, quick knowledge lang. May dalawa tayong background sa system. Ito ay yung foreground and then yung background mismo. So, yung foreground is itong katulad ni Firefox na tinawag natin sa CLI sa terminal natin. And then yung background naman is yung sa ito kagaya ni Notepad. So, hindi masyadong ma-clear yung pagkakadiscuss, pero dito mas malilinawan na kayo. Since tinawag natin si Firefox using terminal, ang nakaset sa kanya is FG. Pero dito naman, pag i-X ko to, nawala si terminal, mawawala din si Firefox. Shit. Diba? Nawala din siya. So, ito. Tawagin ko si Firefox. And then, Control Z tayo. And then, iset natin siya sa BG. So, pag in-X ko tong terminal, hindi na to may X. Hindi na may X to kasi hindi na siya FG na tinawag using terminal. So, X. Yun. Hindi na siya na X. So, knowledge lang naman. Mas maganda kasi may nasi-share. So, ayan. So, select a certain process. So, stop the priority of the process to normal. So, pwede natin yung i-click. May dalawang paraan para makuha mo yung PID ng certain process. So, unang-una dyan ay PID of Firefox. Madami yung nakakarga dyan, pero ang kukunin natin na mas sure is yung sa 8411. So, pag gusto natin ng mas accurate, grep naman yung gagamitin natin, Firefox. So, dapat 8411 yung lalabas. 8411. So, select a certain process, set up the priority of the process to normal. So, So, PS -O command priority niceness. Tapos kakarga natin yung PID niya. Kasi titignan lang natin kay Firefox. Hindi na tayo mag-list ng madami. 8441. Yun. So, paano ba to? Priority tsaka niceness. Priority, ito yung nakaset. Default. Isi-set ni system. So, default yan na. And then, yung sa niceness naman, ito yung pakikialaman ni user. So, ito yung pakikialaman ni user. So, lower priority means so, si Firefox may priority siya 19. So, lower priority means mas maganda yung sa performance, and then
the lower the niceness, mas mataas yung priority niya. So, sabi dito, set up the priority of the process to normal. So, ito na yung normal natin. So, pakialaman naman natin siya. So paano pakialaman? So, sudo renice, tapos yung value. So, gawin natin 15. Tapos karga natin yung PID. So, 8411. 8441 pala, sorry. Yun, so napalitan na. First, old priority 0, new priority 15. So, ano yung nakita natin, nasabi natin kanina. So, the lower the priority, di mas maganda yung, mas yung importance niya. So, tinan ulit natin yung PID niya. So, yun. Mas lower yung priority niya, oh. Yan. Tapos yung lower ng niceness, PID priority. So, since ganyan naman na, gusto natin siya ibalik sa normal. Isat lang natin yung niceness niya into 0. So, dapat babalik na siya sa dati niyang anyo. Anyo tuloy. Priority process to normal. Yun lang. So, hintayin natin. Yun. Old priority 15, new priority 0. So, tingnan ulit natin. So, yun. Siya sa dati. So, ito yung default niya. Ito naman is terminate the browser using CLI. CLI itong terminal natin. So, nakuha na natin yung PID ni Firefox. So, ang gagawin na lang natin is kill and then yung PID niya, which is 8441. 8441. Mawawala na yan. Boom. So, yun lang. Thank you.